Hi mga besh! Kamusta po kayo? In today's video, pag-usapan po natin yung mga katanungan nyo about dun sa ginawa kong video, yung pagtatagal sa akin ng matres. Marami kasi nagtatanong dun kung ano ba yung mga naranasan ko, ano ba yung naging epekto sa katawan ko, ano yung mga iniinom ko, masakit ba yung opera. Lahat ng katanungan yan, didiscuss natin sa video na ito. Unang katanungan po na aking sasagutin ay galing po kay Jasper Tibule. Ano po yung side effect nito after nyo po maoperahan? Actually, hindi lang siya yung nagtanong. May nagtanong din sa Facebook page ko. Yan, may mga nagme-message din sa akin doon kasi hindi ako agad po makareply. So ito, lahat po ng mga tanong nyo doon sa video ko, yung wala na akong matres, ayan, sasagutin ko lahat yan ha. Isa-isahin natin. At sana nga, matapos ko mapaikli ko tong video na ito. So, naging side effect nito, actually, bago naman po kayo maoperahan, sasabihin naman sa inyo ng doktor yan, i-discuss sa inyo kung ano yung mga pwedeng maranasan nyo, maging side effect sa katawan nyo, dahil iba-iba naman po tayo ng pangangatawan, no? Pero isa na nga dun sa naging, na-experience ko, yung pagkakaroon ng hot flashes, yun yung, kahit malamig, pawis na pawis ka. Diba? Kahit bagong ligo ka, pawis na pawis ka. Tapos kahit naka-aircon ka, pawis na pawis ka, pero yung mga kasama mo nakakumot na. Ganon yung na-experience ko. Sobra yung pagpapawis ko. Kaya meantime, kapag may mga event, kailangan mag-face, kahit face powder yan, nawawala po talaga. Sobrang pagpapawis ko. And isa pa yung pagiging mainitin ng ulo. May time, ako nakokontrol ko naman, pero minsan talaga nire-release ko pag ako na lang. May time na sinisigaw ko, minsan iniiyak ko, pag inis na inis ako, galit na galit ako, minsan yung ganun na feeling na kasi nga menopause ka na kasi wala ka ng matres. And actually, pag menopause naman po kasi, di ba ang stage noon, nakakaranas nito sa normal ha, yung natural na pagkakaroon ng pagiging menopause ay nasa 50 to 55. Unfortunately, dahil nga nagkaroon ako ng sakit, nagkaroon ako ng endometrial polyps sa adenomyosis. At the age of 40, menopause na ako through surgery, which is hindi naman talaga normal yun. So, ayun, mainitin ng ulo, nagkaroon din ako ng depression, at yun naging dahilan kung bakit matagal akong hindi nag-vlog, almost 5 months. Actually, sabi na nga sa akin ng anak ko, Mama, wala ka na akong nag-vlog. Gusto ko mag-vlog. Kaya lang minsan, kasi ako, makikita niyo sa mukha ko, sa mata ko na parang walang mood. Ayoko naman maggawa ng vlog, mag-share. Tapos, iba yung feeling ko, yung parang ang sad-sad mo. May ganong feeling eh. So, pag yung may mga nakakaranas po nito, mas maganda, i-consult nyo po sa doktor nyo para mabigyan kayo ng gamot. Actually, huwag kayong mag-alala. Hindi naman tayo baliw, no? Kung pag minsan na lang bigla kang umiiyak, may time na gano'n, nakakapag-depression. Minsan nga, hindi mo alam, iyak ka na lang kahit comedy, or minsan na naman, sa sobrang iyak, sa sobrang lungkot, may sasabay mo na lang sa pinapanood mo, gusto na lang iyak, para doon lang kunwari umiiyak ka dahil sa pinapanood mo. May ganong time na naranasan ko. Nagkaroon din ako ng anxiety. Ayan. So, sa mga nagme-message sa akin, ba't wala kang pang vlog, hindi ka nagba-vlog? Sasabi ko sa kanila, busy lang. Siyempre, hindi mo naman pwede isabihin, ay, nandun ako sa depression. Yung mga ibang kaibigan ko, alam na, dumadaan ako sa ganong stage. Pero, siyempre, hindi mo naman pwede sabihin sa lahat na nangangamusta sa'yo, ganon na nangyayari. Kasi, you want to share good vibes lagi, diba? Tapos, dinig sila ng hindi maganda about sa pinagdaraanan mo. So, hindi naman lahat ng buhay natin laging happy, pero syempre mas maganda to keep it quiet na lang muna. Kaya yun po yung rason kaya hindi po talaga ako nagba-vlog. Talagang doon ako dumanas ako ng depression and anxiety. Sa pangangatawan naman, yun, na kung mapapansin nyo, ako napansin ko, parang maaga yung pagkakaroon ng kulubot ko. Dati kasi wala akong masyadong wrinkles, pero ngayon nag-appear. Siguro kasi hindi ko rin iniinom yung gamot nga na binibigay sa akin. So, wag yun napansinin, itong bukol ko, may bukol ako. Ayan, hindi naman yan effect ng mayoma ko.
Talaga may yan, cyst po yan. Pero hindi naman siya cancerous. Kaya lagi po ako nakakap. At walang connection yan dun sa aking sakit. O, malayo naman yan. Ayan, ewan ko naman makikita nyo. Wala akong ginagamit na filter. Pero, kung makikita yan, meron na po mga wrinkles yan. Kung siguro makikita nyo ako sa person na talaga merong mga fine lines na ako. Kasi nga, hindi ko iniinom yung gamot ko. Kasi nga, yung sabi nga nila, syempre, wala na rin po akong ovary. So, naging effect nun, parang kukulubot talaga yung katawan mo. Kasi isa na yung ovary, wala na nagpo-produce ng estrogen sa iyo eh. Diba? Kaya napaka-importante ng mga ovary natin. Actually, muntik ko napatanggal yung dalawa kong ovaries. Buti nila, sinabi sa akin ni Ate Rosebud na, "Hoy, bakit mapapatanggal?" Sabi niya, kasi, ay, ganun ba? Sabi ko sa doktor, hindi ko napapatanggal. Kasi bala kong patanggal na lang. Yun pala, napaka-importante rin ng ovary din natin. Kasi yun yung nagpo-process na estrogen. Baka bigla ka daw tumanda. Yung pala yun. Sabi nga ng doktor, hindi na ako yung masyadong tinanong kasi ako, yun naman ang kagustuhan ko. So, pumirma ako ng waiver. Pero before ako operahan, nagbago yung isip ko dahil nga sa sinabi ni Ate Rosebud na hindi ko napapatanggal yung ovary ko. Kaya naman po natanggal yung ovary ko habang inooperahan ako. Yung tinatanggal yung matres ko, may nakita dun sa isang ovary ko na may bukol dun sa right. So, ang ginawa na lang ng doktor para inalis na rin niya. Para baka mamaya magkaroon pa ng problema. Kaya sabi niya sa akin, kung once na sumakit yung aking right tummy ko o yung tiyan ko, hindi na ovary yun. Sigurado baka sa appendix na yun ang problema ko, hindi na yung ovary. So, kaya tinanggal na po, isa na lang din po yung ovary ko, yung left ovary na lang yung natitira. So, yun, napaka-importante yung gamot ha. Mamaya ko i-discuss lahat yung mga gamot na yan. Isa-isahin natin. Ano pa, yung madali ka mapagod. Siyempre, siguro, hindi ko lang alam kung bakit gano'n nararamdaman ko. Pero, grabe yung pagod ako na naranasan ko. Parang hindi katulad nung dati na pag kumilos ka, ang sigla-sigla. Ngayon, parang konting, ang bilis mong hingalin. Yan. Bukod sa may asthma ko, hindi naman ako laging ina-asthma, kaya lang talagang sobrang bagal ko. At ito pa yung pananakit ng mga buto-buto. Siyempre, menopause na po tayo. Isa na lang din yung ovary. May magkakaroon ka rin po talaga ng osteoporosis. Sa case ko, at the age of 26, na-detect na po talaga ako ng merong osteoporosis. Nagpa-bone scan ako nung mga time na nun sa Session Road sa Baguio. May mga labeling bone scanner kasi may mga pinopromote na gatas nun. Ay, gatas ba yun o ano? I think, numuta ko, may bone scanner na libre. So, nagpa-scan ako. Doon ko nalaman na meron na pala akong osteo. So, sabi sa akin ng doktor noon na mag-ingat na kasi baka daw madapa lang ako ma-fracture yung bone ko. Hindi na ako makatayo. So, yun, magkakaroon din po kayo. Possible magkaroon kayo ng osteoporosis once na dumaan kayo sa proseso ng pagpapa-opera ng pag-alis ng matres nyo at ng ovary nyo. Ako sa case ko, meron na talaga ako. So, kailangan, syempre, yung mga gamot, yung calcium, yan, inumin nyo. Bihira ko rin inumin. Kaya siguro sumasakit-sakit yung mga aking mga buto-buto. At syempre, isa pa yung pananaba. Syempre, pag ikaw depressed, may time. Parang dinadaan mo sa pagkain. So, lalaki ka. Talaga, tignan naman yung aking leeg ko. Yan. So, laki ng tinaba ko, pati mukha ko. Sobrang, for me, minsan siguro nakaka-depress din kasi nakikita ko yung sarili ko, lumulobo ako dahil sa gamot na rin yan. Ano pa? Marami. So, yung ibang, sagutin na natin yung ibang katanungan dito. Si Tess de la Cruz, yung isa pa din pala natin plantita, na alisan din pala siya ng, nagkaroon din siya ng endometriosis, na alisan din siya ng fallopian tube, tapos sumabay daw kasi yung appendix niya, so dinala siya ng hospital. So ngayon, go fight tayo sis ha. So ito, kachat ko siya paminsan-minsan kasi nga dumaraas din kami ng iba't ibang mga nararamdaman namin. Then, ito naman si Mary Ann Ramos. Basahin ko na lang. Ako, 1 year na po ako natanggalan ng matres. October 2023. Excuse me. Ako po ay natakot nung una kaya nakaya ko naman hirap pagkatapos ng mga opera.
Tapos, meron din dito, may nagtanong din dito na, ano ba yun? Meron kasi parang nagtanong sa akin kung magkano yung opera. Ako na-operahan ako March 2020, inarisan din ako mattress, 30 pa lang ako, okay naman ako ngayon. Again, ito, si Mommy and Son. Good for you sis, okay ka naman. Kasi yun nga sabi ko nga, depende kasi sa reaction ng katawan natin. Iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng pangangatawan, iba-iba yung effect sa atin nung pagkatanggal ng mattress natin. So, hindi naman lahat po ng alisan ng mattress dumadaan sa tawag dito depression, tumadaan sa tumataba. So, depende po talaga yan. Case-to-case basis yan. Depende na po kung paano mag-react ng katawan nyo dun sa pagkaka-opera sa inyo. Ako nang hanap ng tanong nandun pala sa una, natabunan. Ito, okay, at ESCO 4323. Ano po ang sintomas ng anemic? Sana po masagot. Okay, 2 months ago pa pala nga ito na tanong. Again, yung sintomas ng anemic, malalaman mo yan dun sa test. Kasi ako, hindi ko naman alam na anemic ako. Although nakikita ko na namumutla ako, may papakita ko dito sa picture. Sana mahanap ko yung picture na yun. Makikita talaga namumuti yung dito mo. So ako, hindi muna ako nagpa-check up that time. Pero, yun nga, sabi ng doktor, yung yung sintomas, bumutla ka, pati yung dito mo maputla, para kang, pati yung kamay mo, talagang napaka-pale. Then, madalas ako mahiluhin. Hindi ko alam na yung pagkahilo ko, anemic na pala yun. Then, yung half ng body ko, half ng body ko, ano ba? Hindi ko, I think right ba yun? Misa nga left, hindi ko rin alam, actually hindi ko na matandaan kung left o right na, basta half ng body ko, manhin. Akala ko, that time, na stroke, nakaka-experience ako ng stroke, hindi pala. Anemic yun kasi sabi ng doktor, kulang yung dugo ko na nagpo-flow sa katawan ko, hindi niya nakaya. Kaya ako nagkakaroon ng pamamanhid sa buong katawan, talagang umaakyat yan ng ganito. So may time, hindi rin po ako makahinga. At syempre, malalaman talaga yun sa test pag kinuhanan kayo ng dugo. Doon po malalaman na kayo ay anemic. Tapos meron naman dito si Santa HB6LU. Hello po, kakapanood ko pa lang po ng video nyo. Sana po mapansin, kaka-opera ko lang din po ng January 11. Katulad nyo din inarisyan ng mattress dahil sa myoma. Ask ko lang po kung normal ba na may lumalabas din na dugo pa kung konti-konti sa puwerta kahit wala namang regla. Normal lang ba ito kasi kumbaga sariwa pansugat sa loob, sana mapansin. Actually, sabi ng doktor sa akin, after ko lumabas, if ever na may lumabas na dugo-dugo, itawag ko agad sa kanya. Ay, hindi po normal yon. Pero kung after the operation siguro may mga konting-konting lumalabas, okay pa yon. Pero kung for example, nag-stop na 2 weeks na hindi ka na dinudugo, tapos bigla ka nag-bleed, or parang konti-konti, itawag niyo po agad siya, o bigay ninyo para mabigyan kayo agad ng gamot. Baka po kasi siguro kayo, baka nagbuhat kayo o madas kayo naglalakad. Wag muna, after nyo po maoperahan, iwasan nyo po yung maglakad ng malakad, lalo na kung malayo. Bawal po kayong bumiyahe. Ako talaga may mga okasyon, birthday, mga kailangan pumunta sa mga event, mga family gatherings. Talagang sa bahay lang po muna ako. 2 months po bago ako bumiyahe. Kahit yung sa mother ko from Makati to Valenzuela, pinagbawal sa akin ng doktor na bumiyahe kahit hindi naman ko kukumikit sa sasakyan kasi nga matagtag. So, para maiwasan na lang din yung pagkakaroon ng, or baka duguin ako, di ba? Maiwasan yon. Talagang stay home muna po kayo hanggat huwag po matigas ang ulo. Yun. Pag after 2 months, yan, that time, pwede na kayo, sige, larga. Kasi meron naging case yung aking ubigay na nakwento niya sa sobrang tigas ng ulo ng pasyente niya, dinugo daw nga po siya. Kaya yun, may pinainom po sa kanya. Kaya iwasan niyo po yung mabinat, ha. Huwag niyo pong i-push. Kung pag in-advise ng doktor, pahinga muna. Huwag po matigas ulo. Ito pa, after ko pala maoperahan, yung pauwi na ako, ang sabi ng doktor sa akin, in-advise niya, kung naiihi ako, huwag kong pigilan.
iihi ko na. Kasi syempre, wala na tayong mattress, di ba? Mattress, ito na yung gallbladder mo, ito na yung sa daanan na ihi. Kumbaga naiipit na siya. Huwag mo talaga magpigil kasi baka man naman magkaroon ka ng sakit sa bato. So, yun lang napansin ko, frequent yung yung pagpunta ko sa banyo talaga, hindi nakatulad nung na nakakaya ko pa napipigilan ng matagal. Ewan ko lang kung dahil sa mind lang talaga yon. So, talaga pag may nakikita na akong CR, pag lumalabas ako, CR agad na ako, hindi ko na pinapahinga. Kasi minsan sa mga babae, di ba, ang hirap pag sa labas, magsi-CR ka, ang haba na ng pila. So, ako kahit hindi pa ako ihi, pumipila na ako kasi mahirap na pigilan. Ayoko naman minsan pag hindi mo pigilan yung ihi, diba, mahirap din naman yun. Hindi ka mapakali, di ba? Or next, after operation po, normal lang ba na may discharge for 1 month? Tanong po nito ni at Mama Goal, Fan 666. Hindi po. Hindi po normal na magkaroon kayo ng discharge for 1 month. Mas maganda po, konsulta nyo po yan sa inyong doktor. Ito naman, diba, ang hirap pag Ronaldine, basta yung screenshot, ma'am, di po ba libre ang operasyon sa public hospital like Malolos Provincial Hospital? Hindi ko po alam. Mas maganda po, magtanong po kayo kasi ako sa private hospital po ako nagpa-opera. Our next question ay ito kay user M66. Hi ma'am, magkano po nagastos nyo sa operasyon nyo? Saka how much fee po ng OB-GYN ninyo? Dun sa naggastos ko sa hospital, operasyon, kasama na yung room doon, private room, at mga gamot, that's 150, kasama na yung professional fee ng doktor, pati yung anesthesiologist. Pero, before ako operahan, hindi po kasama sa 150 yun. May mga gastos pa po, kasi magpapatest pa kayo Meron ka magpapa-x-ray ka, tawag dito yung sa heart mo, ano ba yun? Basta yun, nakamuta ko na. Yung i-check yung heart mo, kung may sakit ka sa puso, kung okay ba. So, magpapa-clear ka muna sa mga specialista. Then, after naman na operahan, may mga gamot din na kailangan mong inumin. Yun yung mga didiscuss ko mamaya. Tapos, nagpa-test din ako kung okay ba yung aking dugo. And, yun nga, after naman po ng operasyon na nagpa-test ako, okay na, hindi na ako anemic, naging normal na, nasalinan din ako ng dugo. At may mga maintenance din. At yan ang pag-uusapan na natin ngayon. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung mga gamot ko na iniinom. Yan. Ito yung evening primrose. Yan. Meron naman ito sa Mercury. Tignan sa 19 pesos may higit. Ito kailangan yung inumin. Yan na. Medyo malaki ha. Ito ay para hindi tayo maging mangulubot yung ating muka. Ito kasi nakakalimutan ako. Saka maiwasan yung inyong pag-atake ng hot flashes nyo. Makakatulong po ito. Sobra. Talagang, nung iniinom ko, hindi na ako masyadong nagpapawis. Nagpapawis pero hindi ganun kagrabe. Then, yun nga, medyo nawala. Kasi ngayon, kung makipapansin, noon po talaga may mapapansin nyo na nakaka-depress. Makikita ko talaga yung dyan ko, ano ba yan? Lumalabas agad yung mga wrinkles ko. Dati naman hindi ganyan. Sabi nga noon, akala nila 20 plus ako, pero ngayon talagang halatang 40 years old na po. So, ito napaka-importante yung evening primrose, lalo na doon sa mga walang matris at hinarasan din po ng ovary. Malaking tulong yan. Tapos, meron din akong iniinom dito. May maintenance ako. Tapos, ano pa? Yung calcium nyo, huwag yung kakalimutan uminom. Kasi, syempre, para maiwasan po iwasan yung osteoporosis, magkaroon kayo ng osteoporosis. Pero kung may osteoporosis kayo, mas importante, mas inumin nyo to. So, ito naman, sa calcium, twice a day dapat to. Minsan, hindi ko naiinom. Once a day nga lang minsan. So, yan, kailangan yung inumin. Meron din naman kahit wala naman akong pinopromote na gamot. Pinapakita ko lang to. Yan. Ito yung isang brand, tapos ito rin yung isang brand. Pag wala, ako nag-stock na ako kasi wala kaya ako mabilang ganito. So, ito na rin binili kong isa. So, ayan. Ano pa? So, far yan naman yung aking Syempre, yung mga gamot, may mga vitamins ka binibigay yung doktor mo. Mga, ano pa ba? Yun sa aking, dugo, yan sa Ferris. Wala dito yung isang gamot ko.
Nakalimutan ko. Pero anyway, yung isa, papakita ko sa inyo. Sa gamot pala ng anak ko to. Yung sa akin, sa depression ko, yung pag ano ko. Dahil ito, para sa pang balance ng hormone nyo. Ayan, para siyang pills. 1,000 plus ang isang kahon nito. Hindi niyo po ito pwedeng bilhin ng isang tablet lang. Kailangan talaga ganyan. So, 1,000 mahigit to. Ayan, yung pangalan ng gamot, Amena. So, good for 1 month to. Yun lang, ang side effect nito, kasakit ng ulo nyo. Sinabi naman sa akin ng doktor, kaya lang minsan hindi ko talaga iniinom kasi sobrang sakit ng ulo ko. Pag sobra, hindi stop ko muna ng ilang days saka ko iinumin. So, yan naman pang balance ng hormone. Habol ko lang before ko makalimutan. Yung may nagtatanong pala kung masakit daw po yung opera. Hindi po masakit kasi may anesthesia naman po, tulog naman po ako noon. Pero after po ng operasyon, syempre, medyo hirap kan tumayo, masakit po talaga. May time pa nga doon talagang kailangan kang umihi. So, ang sakit noon kasi hindi ka makilos, yung pag-upo mo, hirap, hindi ka makayuko, so sumasakit yun. May binder naman po eh. Kaya lang, syempre, hindi mo maiwasan talagang kumirot yun, lalo na yung wala na yung effect ng anesthesia. Pero huwag kayong mag-alala, may papainumin naman sa inyong gamot para mawala yung pain. I hope nagustuhan niyo po itong video na to. Pasensya na medyo nahaba or humaba. I think kulang pa nga ito eh. Kaya lang pinapaikli ko na lang. So sa mga gustong mapanood ako ng live, kung gusto niyo po pag-usapan natin itong endometrial polyp, yung mga mayan, mas maganda po i-comment niyo po. At least maka-comment ng 100 comment. Yan. Comment nyo lang po sa comment section. Please live Awi. Yan, para at least alam ko kung makapag-schedule din po ako ng live sa Facebook page. Then, i-announce ko po dito sa YouTube community. Then, para mapanood nyo din po at on the spot kayo makapag-question. Masagot ko rin po on the spot yung mga katanungan nyo. I hope nagustuhan nyo po itong video na to at sana na-enlightened kayo, no? At huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa akin channel. Don't forget to like and share this video, lalo na po sa mga kababaihan nakakaranas ng same sakit natin, yung endometrial polyps saka adenomyosis. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy!